Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kasama po natin ngayon ang lead House Prosecutor for Impeachment, Article 1, o betrayal of public trust through the systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds. Meron palang ganun, ano? Manila 3rd District Representative Joel Chua. Welcome back to Memo Kong, Joel. Ay, magandang umaga po, Willard and Ma'am Corina. Magandang umaga. Saan po ba nakasulat yung, yung definition of confidential funds? Well, we have to distinguish muna. Ano yung difference ng confidential sa intelligence fund? Tsaka discretionary. Ayan. Yung ano kasi, yung intelligence fund, ito yung ginagamit sa military. Diba? Yung confidential, pagka private. Okay. So yung mga LGU, mga department na hindi naman sila categorize as mga military. Okay. So, yun ang pinagkaiba ng dalawang yan. But yung paggamit, halos the same. Tsaka yung mga kung paano sila ginagawa. Diba? And it all falls under discretionary. O iba pa yung... Iba yung discretionary. Oh, ano naman Yeah, po yun? kasi ito yung purpose nito, yung confidential tsaka intelligence. For purpose nito yung yung pagtitik-tik, pagkukuha ng mga information, di ba? Intelligence purposes ito. Kaya lang, ang distinction lang nito is yung isa pag ang mga military, yung isa pag civilian ang gumagamit. Ah, okay. So yung sinasabi nating discretionary, iba naman 'yun. So iba pa 'yun. Wala yung kinalaman dito, iba namang purpose 'yun. Saan nga po nakasulat lahat yan? Well, I think dun sa yan, sa mga COA, meron kasing yan yung circular. Aha. Pati yung paggamit nila at saka kung paano sila i-handle. So may nakalagay dun. Okay. So, naintindihan mo? Saka usually sa appropriations din yan, no, sir? Talagang ina-appropriate na sa budget Like for bill. example Oo. dito, sa confidential fund, ang paggamit yan, inaalaw naman yung paggamit ng pseudonym o mga aliases, di ba? Pero, yung counterpart nito na totoong pangalan, dapat yan, it should be placed in a sealed envelope. Tapos nakalagay sa likod confidential, at ito, ilalagay pa ito doon sa vault. Okay. Naka-bold pa, nandoon yung talagang pangalan. So pag sinabi mong, let's say for example, Mary Grace Piatos, ano talagang totoong pangalan na ito? Pwedeng si Joel Chua. Yun ang totoong pangalan niya. So yun ang nun. So, Narinig ko po yung paunang depensa nila when this first came out. At ang sabi nila, ng kampo nila, I don't remember kung sino ang nagsabi, kaya nga confidential Kaya tinatago namin yung mga totoong pangalan sa mga pangalang Mary Grace Piatos. Okay, makes sense. Pero kailangan din nila ngayong ilabas. yeah. Yung Tsaka mga- kailangan nila yung yan sa COA. Pag hiningi ng COA yan, kailangan ipakita mo. Dahil ano pang purpose kung bakit may mga ganong parameters? Bakit pa kailangan ilagay sa vault kung puro peke lang naman ang ilalagay mo dyan? Ayun. Well, kailangan pa nilang patunayan na tunay. Yeah, Kasi, definitely. kasi ang hinala nga talaga ng tao, peke. Yes. Dahil sa mga pangalang ito. Bakit ito lumobo sa termino ni Vice President Sara Duterte kumpara sa dating mga nanilbihang vice-presidente? Kasi ayan si Kabayan, kano yan? 6.5? 6.59, yes. Okay. And then VP Gingona 5 million. VP Jejomar Binay naging 6. VP Lenny Robredo 0. At naging 500 million kay VP Sara Duterte noong 2023. Plus 125 million. Yes, so 625. Bakit sa palagay po ninyo ang laki ng Sa ngayon diferensya? kasi, sa present na natin, walang distinction kahit saan po pwede mong ilagay Oo. Diba? Kaya nga naghaing tayo sa Kamara, nagpasa tayo ng legislation na ilimit ito doon lamang sa mga ahensya o sa mga departamento na dapat may kinalaman sa peace and order, national security, like for example, defense, di ba? Definitely, yung mga LGU, mga executive dyan, mayor, governor, yan, allowed dyan. Di ba? Yung presidente, lalo na yung presidente, dahil ito yung commander-in-chief ng For ating peace and bansa. order and Peace and security. order and national security. Yes. Pero yung mga ahensya na wala namang kinalaman, like for example, DepEd, ano naman kinalaman nito sa security? Oo Kasi nga yung po. paggamit nga nito is yung for intelligence purposes Yan yung yan yung mga patago na hindi dapat nalalaman ng marami. Yes. Intelligence
So, kailangan covert. Kaya nga naglalagay ng mga pseudonym para hindi, kasi to protect din yung asset nila. 'Di ba? Kaya normal 'yon. Tapos pag makikita mo, may mga rental ng safe houses kung saan nila itatago yung mga asset nila. Ayun. 'Di ba? So dito kasi nakita rin natin nung sinuri natin yung mga voucher na ipinresenta. Meron silang mga voucher dito na 1 million na rental in just 11 days. So ang tanong, walang details. Anong klaseng Anong klaseng safe house ito? Actually, hindi nga 11 days yung 4 days lang yun eh. Parang narinig ko kagabi, 24 hours lang. Hindi, yung Ay, iba sinasabing pa yun. 24 hours, Oo. ito yung dinisburse yung 125 Yung million. 125 million. Kung paano nila inubuos, di ba? Pero yung sinasabi ko nga dito, ito yung sa mga acknowledgement receipt na wala namang details. Okay. Nakalagay lang 1 million rental of safe houses. So anong rental of safe house, di ba? So Okay. saan? Ang dami Anong kong- klaseng safe house yun? Tapos ba't ganito ka, 4 na araw lang 1 million? Anong klaseng Mas mahal pa sa pinakamahal na resort. Diba? Pag mag-renta ka sa mga mahal na resort. Correct. Diba? Ang dami kong tanong, ikaw muna. Oo. Kaya ang kahapon, Kong Joel, ano ang na-establish ng prosecution sa pag-testify ng taga-Land Bank? Well, yung kahapon, Oo. ito yung pinagmulan eh. Diba? So, kahapon na-establish natin na yung pera, number 1, public fund. Dahil galing sa National Treasury. Okay? Pera ninyo. Number 2, na yung pera, winidraw. In cold cash. Sa OBP, 125 million. At doon naman sa DepEd, 37.5 million. Sa OBP, 4 na beses. Sa sa DepEd, 3 beses. Sa OBP, ang tumanggap yung SDO, si Miss Gina Acosta. Doon naman sa kabila naman, SDO rin ng DepEd, si Fajarda. Okay. SDO, Special Disbursing Disbursing Officer. So silang, kasi Oo. ang may tangan nito, 2 lang dapat ang in charge yan, no? Unang-una, yung head ng agency, which is si BP. Pangalawa, yung SDO. Doon naman sa kabila, yung secretary ng DepEd, which is si BP pa rin. At pangalawa, yung SDO, si Edward Fajarda. Yung SDO, sir, papatawag din ho ba? Sa Yes, witness stand? kasama sila sa mga testigo. But for next week, ang nakasalang sa atin, yung 2 COA. 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 Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.